Isang batang babae ang nakakita ng balat ng ahas na mahigit sa ilang metro ang haba sa gubat, ngunit hindi niya ito sinabi sa mga kaibigan niyang kasama sa paglalakbay. Sa halip, pagbalik niya sa kampo, nagtago siya sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy, at nagkalat siya ng pulbos na asupri at mga dahon ng wormwood sa paligid ng bahay. Nang makita ito ng mga kaibigan, akala nila ay may sira ang kanyang ulo, ngunit tanging siya lamang ang nakakaalam na ito ang paraan para makaligtas. Sa katunayan, sa nakaraang buhay, ang babae ay naglakbay kasama ang kanyang mga kaibigan. Biglang inatake ng higanteng sawa. Ang mga mabagal tumakbo ay agad na nalunok, at kahit na nakatakas ang babae kasama ang kanyang kasintahan at kaibigan, patuloy pa rin ang higanteng sawa sa kanilang pagsunod. Mas masahol pa, nadapa pa ang babae at nasaktan ng kanyang binti. Habang papalapit na ang higanteng sawa, nagsuggest ang kaibigan na iwanan siya bilang pabigat. Akala niya na ang kanyang kasintahan na ilang taon nang magkasama ay hindi papayag. Ngunit ang kasintahan ay walang pag-aalinlangan na itinulak siya palayo. Shinchi, dito ka lang. Hawakan mo ang malaking ahas. Ang ganda ng palabas. Buntis na si Yuzuan ng anak ko. Ang ganda ng palabas. Hindi pwedeng walang tatay ang bata. Hindi makapaniwala ang babae. Ang boyfriend niya ay matagal nang may relasyon sa kaibigan. Mas masahol pa. Bago umalis ang boyfriend, sinaktan pa siya gamit ang malaking bato. Ganap na pinutol ang kanyang pag-asa na mabuhay. At sa susunod na segundo, bigla siyang nagising sa sasakyan. Nuna niyang akala ay panaginip lang siya. Ngunit biglang nagkaroon ng progress ang sasakyan at hindi na makakandor. Kasabay nito, nag-broadcast ang radyo tungkol sa landslide. Sa ngayon, hindi makakadaan sa bundok, at ang eksenang ito ay nakita rin niya sa panaginip. Mas nakakagulat pa, nakita niya ulit ang malaking balat ng ahas sa lupa. Doon lang niya napagtanto na hindi pala yun panaginip, kundi siya ay muling isinilang. At sa oras na ito, ang mga kasama ay nagplano na maglakad papunta sa bilya sa gubat para magbakasyon, upang maiwasan ng lahat na mahulog sa bitag ng ahas. Agaran siyang humarap at huminto, at itinuturo ang balat ng ahas. Sinabing may malaking sawa dito, kailangan nang umalis. Ngunit lahat ay naniniwala na nagbibiro siya. Hindi talaga naniniwala na may ganitong kalaking ahas sa mundo. Kahit na meron, hindi ako natatakot. Dumating ang tagapangasiwa ng bilya na si Anning upang salubungin ang lahat, at sa nakaraang buhay, siya ang unang nilamon ng higanti. Kaya't agad na pinaalalahanan ng dalaga na may higanti sa gubat, ngunit hindi rin siya naniniwala. Sinabi pa niyang normal lang na may ahas, at tiniyak na may proteksyon ang bilya. Hindi makapasok ang ahas. Sa mga sandaling iyon, biglang nakita ni Anning na sira ang generator. Naghahanda siyang suriin ito, ngunit naisip ng babae na maaari siyang maputol ang mga binti dahil sa pagsabog ng generator, na magiging dahilan para hindi siya makatakbo kapag sinalakay siya ng higanteng ahas at siya ang unang kakainin. Kaya't mabilis niyang hinayla si Anning at sinabing totoo. Lumayo ka dyan. Magsasabog ito. Anong ginagawa mo? Baka sumabog ang makinang ito. Mapuputol ang mga binti mo. Dahil sa pagsabog ng makina. Ay, paano mangyayari yon? Itong makinang ito ay bagong bili ng kuya ko. Hindi yan sisubog. Hindi nila alam na may tumutlik ang langis ang makina. Dumating si Kuya Anning nang marinig ang ingay. Ngunit hindi rin siya naniniwala na paputok ang bagong makina. Sa susunod na segundo, bigla siyang napahiya. Dito lang nila napagtanto na totoo ang sinasabi ng babae. Ito pa lang ang simula ng panganib. Ang higanteng ahas, ang pinakamalaking banta. Darating ito ngayong gabi. Kakainin nito tayong lahat, kaya kailangan nating maghanda. Dapat maghanda tayo. Nagtataka ang magkapatid sa narinig. Walang magawa ang babae kundi kumuha ng pulbos na syonguwang bilang paghahanda. Samantalang ang lahat ay namimili ng silid. Dahil sa dami ng tao, hindi magkasya. Kailangan may isang tao na tumira sa lumang bahay. Habang ang lahat ay nagtutulungan at ayaw pumunta, ang batang babae ay kusang loob na pumili na tumira sa lumang bahay. Dahil noong nakaraang buhay, nang may malaking panganib, si Kuya Anning ay nagtago sa basement ng bahay, at nakaligtas sa panganib. Ngunit ang mga tao na hindi alam ang katotohanan ay nagtatawanan at sinasabing may sira ang kanyang ulo. Bakit pa siya pipili ng marangyang bilya? Dito siya sa lumang bahay. Nang dumating ang mga babae sa kubo, talagang may nakita silang basement, at sa oras na ito, may 4 na oras pa bago dumating ang higanteng ahas. Para sa seguridad, una, pinatibay niya ang mga pinto at bintana gamit ang kahoy. Pagkatapos, naglagay siya ng pulbos na artemisia at dahon ng mugwort sa paligid. Nang makita ito ng lahat, inisip nilang siya ay nagkakaroon ng kabaliwan. Talagang parang nababaliw ka na. Dahil sa makatawid na dahilan, huling paalala ko sa inyo, mamayang alas 9 darating ang higanteng ahas. Mas mabuti pang maghanda na kayo. Nakarinig ba kayo? Ano pa bang sinasabi niya tungkol sa higanteng ahas? Shen Kiki, dapat mong tingnan ang utak mo. Napahanda na ang grill ko. Baka magluto ako ng ahas para sa'yo. Harapin ang tawanan ng lahat. Ayaw na lang makisali ng babae. Sa gabi, nagpatugtog pa sila ng musika at nagsasaya. Alam ni Kiki na siguradong dadalhin nito ang malaking sawa. Gusto sana niyang patayin ang musika, pero sinigawan siya ng best friend niya. Sese, si Chichi, hindi na makatiis. Kaya pinukul niya ang masamang lalaki at ang best friend niya. Kahit ayaw aminin ng masamang lalaki. Pero para magyabang ang best friend, aminin niya ang relasyon nila. At binaba pa si Chichi na parang walang halaga. Ako ang campus queen. Maganda ang hitsura, at maganda ang katawan. Mas maganda ka ng 10,000 beses, kaysa sa babae mong ito. Gusto ako ni Chinyu. Natural lang iyon. Hindi. Mali ka.
Yung lalaking tulad niya na nambabae, hindi ko talaga tinitingnan. Kayo yung dalawa. Wala akong pakialam kahit kaunti, maganda ang palabas. Pero ngayon, kailangan yung patayin ng musika, kung hindi, dadalhin ng dambuhalang ahas. Mapapahamak tayong lahat. Gusto kong buksan ng musika. At saka, kailangan kong i-maximize ang volume ng musika. Walang makakapigil sa akin. Anong magagawa nila? Hindi nila alam na papalapit na ang malaking ahas ng tahimik. Huling paalala ni Kiki sa lahat na mag-ingat sa malaking ahas. Pero hindi nila pinapansin. Tanging si Anang lang ang nakakita sa hula ni Kiki. Pumili ng maniwala, kaya't nagmadali siyang pumunta sa bilya para kunin ang pana at mga palaso para sa mga mabangis na hayop. Pagkatapos ay sumunod kay Kiki papunta sa maliit na kubo upang magtago. Aning, nasaan ang kuya mo? Pumunta siyang kumuha ng gasolina. Wala ng oras. Yung sinasabi mong higanteng ahas, talaga bang darating ito? Tara, mag-toast, mag-toast, mag-toast. May 30 segundo pa, at sa oras na ito, lahat ay nag-enjoy sa kasiyahan. Walang kaalam-alam na ang panganib ay papalapit na. Akala sila'y malulunod sa tiyan ng ahas. Ngunit pagdating ng siyang 0-0, walang lumabas na higanteng ahas. Lahat ay lalong nakatitiyak na si Chi-Chi ay talagang may sira sa ulo. Chen Chi-Chi. Nakita ang kanyang boyfriend, kasama ang kanyang best friend. Na-stress ang kanyang isipan. Kahit ang ganitong higanteng ahas, ay kaya niyang isipin. Talagang may sira sa ulo. Haha, bakit kaya hindi dumating ang ahas? Dapat alas 9 na. Sa oras na iyon, tumunog ang kampana. At sa nakaraang buhay, ang dambuhalang sawa ay lumitaw sa oras na iyon. Ang palabas ay maganda. Maganda ang palabas. Shunzi. Yung tunog ng kampana noon, may delay ang tunog ng kampana sa oras. Kaya ang oras ng paglabas ng ahas, hindi alas 9, kundi pagkatapos tumunog ang kampana. Anong nangyari sa'yo, Shunzi? Ano ba yan? Nakatakot ka. Akala ko ay anino ng tela lang. Eh ano pa ba? O baka naman akala mo, ay sawa talaga. Anong nangyari? Dapat nga ay malaki. Dumating ka sa oras na ito. Chi-Chi. Baka nagkamali ka. Naiintindihan ko na. Ito ang mga asutri na inihanda ko, at mga dahon ng mugwort na nagpaliban sa higanteng ahas, ng oras ng pag-atake. Chi-Chi. Nakapagod ka na ba? Sa tingin ko, kailangan mo talagang magpahinga. Amen. Talagang darating ang higanteng ahas. Pupunta ako sa bilya para sa iyo. Kumuha ka ng bote ng pulang alak para makatulog ka ng mas mabuti ngayong gabi. Mas maayos. Hindi mapakali. Hindi ka makakalabas. Maaaring lumitaw ang malaking ahas anumang oras. Dito lang ligtas. Ang sira-sirang kubo na yan na butas-butas. Kumusta naman ang tulog mo roon? Nanginig ka ba kagabi dahil sa lamig? Nanginginig ba ang buong katawan mo? Kung may magsabi ng kalokohan, bahala na siya. Bakit may kasama ka pang tanga, na naniniwala pa? Sumunod agad ng masigla. Tapos, ang dala-dala pa niya, ay isang sirang pana. Hahaha. Nakakatawa. Dumating na ba ang higanteng ahas? Mabuti naman at okay pa tayo. Chen Iki. Hindi ba't sinabi mo kagabi, na darating ang higanteng sawa ng alas 9? Paano mo to ipapaliwanag ngayon, ha? Ang inihanda kong pulbos na pangontra sa ahas, ang nagpaliban sa pag-atake nito. Kung hindi dahil doon, kagabi pa, wala na kayo. Kung ganoon, ikaw pala ang nagligtas ng buhay namin, ha ha ha. Kumusta naman ang pahinga ninyo kagabi? Kuya, huwag kang mag-alala, maganda naman ang pahinga namin. Maganda rin ang ayos ng silid. Walang problema, mabuti naman. Uy, nasaan si Zhao Chenyu? Oo nga eh. Ang dami niyang nainom kagabi. Ngayon, tulog pa siguro yun. Huwag na natin siyang pakialaman.
Narinig ko, mayroong isang lambak ng ulap at baging doon. Maganda raw ang tanawin doon. Samahan mo ako at puntahan natin. Tara na. Lambak ng ulap at baging. Aray. Papunta na iyon sa yungib ng higanteng ahas. Hindi pwede. Doon ay bawal pumunta. Hindi pwede. Doon ay bawal pumunta. Shen Kiki. Alam mo ba kung bakit kita iniwan? Ang pinakaayaw ko, ikaw itong palaging nagugulat at nakakasira ng plano. Umalis na tayo. Masyadong malapit na ang lugar na iyon, sa lungga ng higanteng ahas. Pagpunta ninyo roon ay kamatayan ang inyong aabutin. Shen Kiki. Hindi mo pa rin ba iniisip? May ahas na darating. Antayin natin ang mga manggagawa para maayos ang kulay. Isuhestyon ko sa iyo, magpatingin ka na sa doktor. Ha ha ha. Sa tingin ko rin, may problema na sa utak niya. Lumalala na ng lumalala. Ayaw niya. Edi tayo na lang ang pupunta. Bakasyon tayo. No, huwag naman nating hayaang sirain ang babaeng yan. Ang saya natin. Sige. Adventure sa gubat. Ang exciting isipin pa lang. Uy, pagbalik namin sasabihin natin kay Zhao Chenyu. Ang saya-saya ng activity na yon. Nakakatuwa lang isipin. Ganoon din ang tingin ko. Hindi na ako makapag-antay. Tara na. Tara. Talagang delikado roon. Bakit ba ayaw ninyong maniwala sa akin? Pagpunta ninyo roon, mamamatay talaga kayo. Kami naman ay babalik na walang sugat at ipapakita namin sa inyo. Sige. Chichi. Saan kaya sila pupunta? Pupunta sila sa lambak ng hamog. Ano? Lambak ng hamog. Maraming mababangis na hayop doon, at madaling maligo. Hindi. Sasama ako sa kanila. Ano? Hindi ka pwedeng pumunta. May malaking ahas na gumagala sa paligid. Talagang delikado roon. Huwag kang masyadong kabahan. Walang malalaking hayop doon. Kundi, mahirap lang ang daanan sa loob ng kagubatan. Napakadaling maligo. Paniguradong mawawali sila. Papasok na sila sa kagubatan. Kailangan ko silang sundan agad. Ano? Ako na. Masyadong maraming mababangis na hayop sa kagubatan. Pangangalagaan ko kayo. HMM. Tara na. Grabe, ang ganda-ganda naman ng lugar na ito. Sayang naman kung hindi natin ito mapapakinabangan. May mga taong nagsasabi pa nga, na para tayong nagpapakamatay. May sira talaga ang ulo. Magpa-picture tayo. Sige. Shen Kiki. Pwede bang huwag kang maging parang kahoy, dyan. Nakakainis lang tingnan. Aray, huwag na natin siyang pansinin. Hay, magpatuloy na lang tayo sa paglalakad. Ito'y isang hindi pa nadadalaw na gubat na ilaw. Nakakakilig isipin. Sige. Bakit kaya hindi? Sumulpot kagabi ang higanti. Ang damo naman na inihanda ko. Kahit kaya nitong paantalahin ang pagsulpot ng higanteng ahas. Pero hindi nito kayang pigilan. Totoo nga kagabi, wala bang nangyari? Ito ay balat ng ahas. Paano naman kaya, ganito kalaking balat ng ahas, ang sinabi ni Shen Kiki? Totoo kaya? Shunzin. Pakipatay naman ang speaker mo. Sabihin niya pa nga lang okay lang na magpatugtog ka. Pero dito, ang kalokohan mo naman. Makakaakit ka ng mga python yan. Python pa rin ang python. Buksan mo nga ang mga mata mo at tumingin ka ng maayos. Saan ba may python dito? Shen Kiki, kailangan mo nang magpagamot sa sakit mo sa pag-iisip. Tingnan ninyo. Ano ito? Lunggayan ng higanteng ahas. Lunggayan ng higanteng ahas. Ha. Shen Kiki, ang galing-galing mo naman umarte. Sayang naman at hindi ka naging artista. Ang galing mo namang mag-improvise. Nakita kami, hindi kayo naniniwala sa sinabi mong higanteng ahas. Ngayon, nag-imbento ka naman ng lungga ng higanteng ahas. Sa tingin mo, maniniwala ba tayo? Ha. Basta. Shunzin, bilis mo at patayin mo ang speaker mo. Ayoko nga. Hahanap sila ng kamatayan. Tara na, Shen Kiki. Alam ko, hindi ka masaya sa akin ngayon. Dahil ba inagaw ko, ang boyfriend mo. Sa halip na labanan mo ako, mas mabuting pag-isipan mo ang sarili mo. Pangit at walang karisma. Tapos puro kalokohan pa ang sinasabi. Bakit naman kaya magugustuhan ka ni Chilyo? Kasi,
Si Rain, campus queen kaya siya. Maganda at maganda ang pangangatawan. Ikaw. Isa ka lang namang ordinaryong babae. Iniwan ka na ni Chinyu, di ba? Matagal na rin naman naming inaasahan yan. Huwag mo nang isisi kay Yuzuan. Huwag ninyong ganyanan si Chen Kiki. Nag-aalala lang naman siya sa kaligtasan ninyo. Sino ba ang nang-aapi sa kanya? Hindi ba siya ang palaging nang-iinis? Chen Kiki, kung may sama ka ng loob, sa akin mo ibuhos. Huwag mong idamay si Yushen. Array, ang babaeng iniwan. Kawawa naman. Ha. Kayo. Masama ito. Lalabas na ito. Tumakbo ka. Lalabas na ang higanteng ahas. Ha. Wow, nakakatakot talaga. Ang nakakatakot, ito ba ang sinasabi mong higanteng ahas? Chen Kiki, ito ba ang sinasabi mong higanti? Chen Kiki, pinagtatawanan mo ba ako? Ang maliit na ahas na ito, inihaw na lang natin. Hindi nga ito sisipat para mapuno ang bibig ko. Ang laki naman talaga ng ahas na ito. Sobrang nakakatakot. Ang higanteng paru-paro ay, wala lang sa unit. Nakaiwas kayo sa kamatayan. Magpasalamat na lang kayo. Array. Naghahanap pa ng dahilan. Kailangan kong makita. Hanggang kailan ka magkukunwaring multo? Magdidilim na ang langit. Hindi nga ligtas dito. Umuwi na tayo. Bakit babalik na tayo agad? Sama-sama tayong lumabas. Wala man lang tayong gaanong nalibang. Bakit kayo? Para siyang buntot. Hindi ko maalis-alis. Nakakainis na. Umalis na tayo. Zhao Chenyu, gising ka na ba? Ikaw talaga. Sayang ang araw mo ngayon. Ang saya ng aming adventure sa kagubatan. Ito ay ang aming pinuntahan ngayon. Sa Mist Valley nga pala. Ang ganda ng tanawin. Ikaw kasi, lasing ka kagabi. Magsisi ka na. Haha. Hi. Hindi pa kaya siya gising? Susuriin ko. Zhao Chenyu, nawawala siya. Ano? Nawawala. Hindi ba siya kahapon? Iinom pa ba kayo kasama namin? Array, huwag kayong mag-alala ng sobra. Isang malaking lalaki naman siya. Ano bang mangyayari sa kanya? Sigurado akong umaga na yon. Nakita niyang wala tayo. Nababagot lang siguro siya. Lumabas lang saglit. Basta. Huwag ka nang mag-alala ng sobra. Imposible namang matulog siya buong araw. Siguro lumabas lang. Kahapon nga pala, sinabi niya sa akin, na gusto niyang manggaso. Siguro nasa pangangaso na siya ngayon. Hindi. Baka kinain na siya. Lin Yushen, hindi kita sinasaktan ngayon, dahil babae ka. Pero kung sasaktan mo pa si Chen Kiki, huwag mo akong sisihin kung magalit ako. Kasalanan ko ba to? Masyado na siyang sumusobra. Chen Kiki, sasabihin ko sa'yo, yung mga pinagsasabi mong kalokohan noon, tinitiis ko na. Pero kung susubukan mo pang, sampain si Zhao Chenyu, sampailan kita ng malakas ay kulang pa. Buong araw ka na lang nagsisinungaling. Sige na, mabaliw ka na lang. Pero ngayon, sinabi mo pa, ang masasamang salitang iyan. Chen Kiki, talagang masamang tao ka. Tama na, manahimik na kayong lahat. Dahil mabait akong nagpaalala. Kung sa tingin ninyo'y sumpa iyon, edi maghintay na lang kayo ng kamatayan. Hi. Kiki, saan ka pupunta? Babalik na ako sa kubo. Doon ay ligtas. Sana nga, sana'y gumuho na ang sira-sirang bahay mo ngayong gabi, at madurage ka na. Chen Kiki. Alam ko, ginagawa mo ang mga bagay na ito, para lang makuha ang atensyon ko. Pero sasabihin ko sa iyo, lubos na mali ang paraan mo. Ang mga sinasabi mo, lalo lang akong nasusuklang sa iyo. Haha. Chinyu, huwag kang magpakabida. Nasusuklang din ako sa iyo. Huwag na natin siyang intindihin. Kung gusto niyang umalis, hayaan na natin siyang umalis. Wala naman siya. Mas masaya pa nga tayong naglalaro. Basta, umalis na tayo ng mabilis. Kahit na naghanda ako ng asul na pulbos at damo, ang paglitaw ng higanteng ahas ay may epekto. Ngunit hindi nito mababago ang kinalabasan ng paglitaw ng higanteng ahas. Ang higanteng ahas ay lilito pa rin, na gaya ng nangyari sa nakaraang buhay, dahil gusto ninyong magpakamatay. Sige na, susundin ko na kayo.
Katahimikan. Bakit ka nandito? May dala akong masasarap na pagkain para sa iyo. Ang ginawa nila ngayon ay talagang sobra-sobra na. Kiki, huwag mo nang isipin yun. Mabuti na lang at pinag-alalahanan ko sila. Talagang may mga higanteng ahas. Hindi naman nila ako pinaniwalaan. Okay lang. Pero ang ginawa pa nila, Kiki, naniniwala ako sa iyo. Yung pagsabog ng makina dati, ang bigla ng pangyayari, lahat ay nahulaan mo na. Sabi mo darating ang higanteng ahas. Naniniwala rin ako. Kaya sasama ako sa iyo. At magtatago. HMR. Choosy, hulihin mo ako. Hindi mo naman ako manghuli. Huwag kang magmadali. Seryoso na ako ngayon. Ngayon. Hahaha. Chopsen, anong nangyari sa'yo? Anong tinitingnan mo? Tingnan mo. Ano iyon? Choosy, anong itsura iyan? Huwag mong subukang takutin kami, higanti. Higanteng ahas. Choosy, bakit mo naman natutunan ang mga trip ni Chen Kiki? Ang saya-saya mo naman. Ang nakakatawa naman ng biro mo. Naintindihan ko na. Gusto mo lang akong lokohin para tumingin pa ako sa likod. Tapos, hinawakan mo ko agad, no? Hay nako, ang corny naman ng paraan mo. Hindi ako naniniwala sa'yo. Hahaha. Relihiyon ni Zhao Cheng yan. Ang laki. Ang laki ng ahas. Takbo. May higanti nga pala talaga. Ang kuya ko nasa bilya pa. Huwag kang padalos-dalos. Kahit lumabas ka pa, wala rin naman akong magagawa. May pana at palaso si Hijons. Magiging ayos lang siya. Maniwala ka sa akin. Hanapin si Chenki. Matagal na niyang alam ang tungkol sa higanti. Doon siya sa kanya pinakaligtas. Tama, pumunta ka sa kanya. Shenkiki, buksan mo na ang pinto. Shenkiki, buksan mo na ang pinto. Hindi ba tayo ang pinakamatalik na magkaibigan? Buksan mo na ang pinto. Sinampal mo pa lang ako kanina. Bakit ko kayo papapasukin? Nagkamali ako. Hindi na kita sasaktan ulit. Pabuksan mo lang ako ng pinto. Pagpasukin mo lang ako. Ano man ang gusto mo, gagawin ko. Hikis. Alam ko na rin ang mali ko. Parating na ang higanteng ahas. Iligtas mo ako, please. Kiki. Sila. Totoo namang galit ako sa kanila. Pero hindi naman ako, yung tipong hahayaan silang mamatay. Kiki, buksan mo ang pinto, pakiusap. Basta buksan mo lang ang pinto, iiwanan ko na si Lin Yushen. Tapos magbabalikan tayo, at kapag nakaalis na tayo rito, magpapakasal na tayo. Sinusumpaan ko, Qing Yu. Ano ba ang sinasabi mo? Paano mo naman ako nagagawang ganito? Niloko ko lang naman siya para mabuksan niya ang pinto. Pag nabukas na niya ang pinto, agad na tayong papasok. Tapos, hihilahin natin siya palabas at ipapakain sa ahas. May katwiran ka. Kiki, alam ko na, ikaw ang pinakamabait. Hindi mo kami hahayaang mamatay sa iyong harapan, di ba? Mali ako. Ang mga taong tulad nila, nararapat lang na mamatay. Buksan mo na ang pinto. Buksan mo na ang pinto. Nako. Huli na. Takbo. Bilisan mo. Kuya, ayos siya lang ba?
Ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Yung higanteng paru-paro, nataman ko sa kaliwang mata. Sa ngayon, hindi na. Ito sisilati sa atin, Jones. Ang galing ng pana mo. Grabe, grabe, may higanteng sawa nga talaga. Naway pagpalain tayo ng Diyos. Unang beses ko itong nakita, napakalaking sawa, kaya tayong lahat, malulunok nito sa isang kagat. Ikaw pala. Ikaw ang may dala nitong higanteng ahas. Hindi mo kami pinagbuksan kanina. Gusto mo lang nakainin. Kami ng higanteng ahas. Shen Kiki. Ngayon ko lang nakita na ang sama-sama mo pala. Kaka-break lang natin. Dahil lang ba sa akin at kay Ling Yushen na magkasama kami. Kaya niyo kami pinatay. Wala pa akong gaanong kakayahan. Nakakatakot. Siguradong kakainin tayo ng mga opisyal. Lahat tayo. Aalis na ako rito. Aalis na ako rito. Ni-repair pa ang kulay. Hindi ka makakaalis ngayon. Ayoko. Hindi pa ako tapos mabuhay. Ayoko rito. Kumakalma ka nga. Wala ring silbi ang pag-iyak at pagsigaw mo. At saka, wala pa ring balita kay Zhao Chenyu. At saka si Zhao Chenyu ay nawawala pa rin. Si Zhao Chenyu. Nakita lang namin kanina, ang relo ni Zhao Chenyu. At isang mancha ng dugo. Kainin kaya siya ng sawa. Patay na siya. Hindi. Hindi pa naman sigurado kung patay na si Zhao Chenyu. Paano kung may nasugatang hayop? Nawawala lang si Zhao Chenyu. Oo, nawawala lang siya. Mahahanap natin siya. Pwede tayong tumawag sa mga rescue team na nakaistasyon sa kagubatan. Mga profesional sila, paniguradong mapoprotektahan nila tayo. Mahahanap pa kaya natin si Zhao Chenyu? Magandang ideya. Walang silbi ang paghahanap sa kanila. Anong karapatan mong sabihin iyan? Huwag na tayong humingi ng tulong sa rescue team. Ikaw ba ang hahanap? Hello, Forest Rescue Team po ba ito? Ang aming kasamahan. Nawawala kami sa kagubatan. Kailangan na namin ng tulong agad. Paano? Darating sila bukas ng umaga. Magandang araw po. Ako po si Kapitan Mo Jing-song ng pangkat ng pagliligtas. Noong kagabi po ba, kayo po ang tumawag para humingi ng tulong? Oo, kami nga. Nawawala ang aming kaibigan. Mayroon pang isang napakalaking sawa sa kagubatan. Huwag kayong mag-alala, mga profesional kami. Tutulungan namin kayo. Ibabalik namin ang inyong kaibigan. Ano nga pala ang pangalan ng kaibigan ninyo? Ang pangalan niya ay Zhao Chenyu. Hindi ninyo alam kung gaano kalaki ang sawa na iyon. Ang laki nito. Halos kasing laki ng isang gusali. Pare, ang paghahambing mo, grabe naman yun. Hindi yan tayutay. Totoo yan. Hindi pa ako nakakakita ng ganito kalaking sawa nang buksan niya ang bibig niya sa akin. Hindi ninyo alam kung gaano yun kakilabot. O siya, kalma lang. Alam ko, nawawala ang kasama ninyo. Natatakot kayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin namin may iligtas siya. Masyado ninyong minamaliit ang sitwasyon. Ang laki ng sawa na iyon. Napakalaki na hindi ninyo ma-imagine. Dapat nating seryosohin ang pagliligtas na ito. Tingnan mo, kayo'y nagmaliit sa aming mga kakayahan. Nagsasagawa na kami ng pagliligtas sa daan-daang tao sa kagubatan. Kahit gaano pa kahirap ang daan, kahit gaano pa kalawak ang kagubatan, alam na namin lahat yan. Huwag kang mag-alala. Hindi. Kapag lumitaw ang sawa sa harapan mo, matatakot ka at hindi ka makakagalaw. Kung ganoon ang inyong paniniwala, gaano kaya kahaba ang ahas na iyon? Hindi ba ako nagkakamali? 60 metro. 6 na metro ang ibig ninyong sabihin, di ba? Hindi ka nagkakamali. Mahigit pa nga siguro sa 60. Ngayon, ang pinakamahabang ahas na nalalaman sa buong mundo. Mga 10 lang siguro ang haba. Parang sinasabi mo, 60 metrong higanteng ahas. Imposible naman iyon. Nako, sa tingin ko'y sobra lang kayong natatakot. Kapag ang tao'y lubhang natatakot, pinalalaki niya ang nakikita. Lahat ay pinalalaki niya. Normal lang naman iyon. Ang ahas na iyon, hindi lalagpas ng 10 metro. 7 o 8 lang metro ang pinakamahaba. Grabe, paano ko ba sasabihin? Para maniwala kayo, ang ahas doon. Nang habulin ako nito sa likod, nakita ko mismo, nang tumayo ito, kasing taas ng isang gusali. Hindi yun exaggeration Sige. O sige, tutulong na kami sa'yo ngayon. Iligtas mo ang mga kaibigan natin. Pagkatapos, hulihin ko ulit yung maliit na ahas, at ibibigay ko sa'yo, para hindi ka na matakot kapag nakita mo na siya. Mukhang hindi na sila maniniwala. Mapanganib ang pagpasok nila sa gubat ng basta-basta. Mas maraming panganib ang mangyayari. Anong gagawin natin? Ano sa tingin ninyo? Buhay pa kaya si Zhao Chenyu? Halos wala ng pag-asa.
Alam kong natatakot kayo. Sa ganitong klaseng kagubatan, may mga malalaking python. Hindi ba't normal lang yun? At hindi naman kayo palaging pumupunta rito. Hindi ba ito normal? Hindi. Hindi ito normal. Matagal na kaming namamahala ng mga forest villa dito. Maraming taon na. At kilalang kilala na namin ang kagubatan. Pero hindi pa kami nakakakita ng ganito kalaking python. Totoo. Hindi iyan basta-basta ahas. Ang laki-laki ng kayang tumubo. At napakatigas ng mga kaliskis nito. Pati panay hindi ito mapapantayan. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin kailangan ng mga sandatang iyan. Mayroon tayong mas siyentipikong paraan. Ano ang balak ninyo? Paano natin lalabanan ang higanteng sawa na iyon? May dala tayong profesional na pamatay ahas. May dala rin tayong gamit na may ultrasonic. Masyado kayong nagpapadali sa mga bagay-bagay. Ang mga gamit na iyan sa higanteng sawa, wala talagang silbi. Kaya nga hindi natin kaya. Lahat ng mga paraang ito ay sinubukan na namin. At epektibo ang lahat. Pero iba ang higanteng sawa na iyon. Ang mga gamit na ininanda ninyo ay isang biro lang sa kanya. O sige na nga, huwag na ninyong ipaliwanag sa kanila. Sige, aalis na tayo. Iligtas natin ang mga kaibigan ninyo. Tara na. Teka lang, teka lang, teka lang. Makatutulong siguro kung may magiging gabay tayo, para may turo sa atin ang tamang direksyon sa paghahanap. Sino kaya? Sasamahan ko kayo. Sasamahan kita. Sige, tara na. Naroon sila ng gabing iyon. Sa lugar na ito, nalasing si Zhao Chenyu, at umalis sandali mag-isa, at hindi na bumalik. Ang kapaligiran dito, angkop na talaga sa mga ahas, pero hindi naman lalaki nang, sobrang laki. Ang inyong kaibigan, ay tiyak na hindi kakainin ng ahas. Sana nga. Base sa natanggal na balat ng ahas, ang ahas na ito, hindi higit sa 5 metro ang haba, pero sapat na para takutin kayo. Ano, ang tinutukoy naming python, ay iba sa ganitong uri ng ahas. Talagang magkaiba ang klase nila. Okay, nasa gubat na tayo. Hanggang dito na lang kayo. Huwag kayong mag-alala. Sisiguraduhin naming ligtas naming may iligtas ang kaibigan ninyo, ng buo at walang sugat. Isang huling paalala ko sa inyo, ang laki ng ahas na iyon, ay higit na mas malaki pa, sa inyong inaakala, daan-daang beses. Kayo lang naman ay iilan. Gamit lang ang hawak ko, imposibleng makalaban ito. Eksperto ako sa mga ahas. Walang nakakaalam pa sa akin, tungkol sa ugali ng ahas. Huwag kang mag-alala, ang mga gamit natin, sapat na para rito. Tara na. Sa tingin mo kaya, nila maibalik si Zhao Chenyu? Totoo lang, sa tingin ko patay na si Zhao Chenyu. At saka, ang ilang rescue, ay kulang na kulang sa paghahanda. Kung nakauwi silang ligtas, malaking pasasalamat na iyon. Sa ngayon, wala na tayong magagawa pa. Ingatan mo ang sarili mo. Handa na ako. Kapitan, yung 2 tao kanina, masyado naman kayong natakot. Isang maliit na ahas lang. Natakot na sila ng ganoon. Yung batang babae, sabi niya, 60 metro daw ang haba ng ahas. Nakakatawa talaga. Ang mga kabataan ngayon, lumaki sa syudad. Siguro'y unang beses din, makakita ng ahas na nasa ligaw. Kaya naman normal lang na matakot. Ano kaya yun? Hanapin natin. Zhao Chenyu. Zhao Chenyu, ikaw ba yan? Ano ba talaga yun? Kapitan, hayop siguro ito sa kagubatan. Huwag kayong mag-alala ng sobra. Magkahiwa-hiwalay tayong maghanap. Pupunta ako sa Hilaga. Sige, Kapitan. Sa kanluran naman ako. Samahan ko si Shu Wenyuan. Sa silangan naman ako pupunta. Mag-iwan tayo ng marka. Magkita-kita tayo rito pagkatapos ng 1 oras. Zhao Chenyu, ikaw ba yan sa loob? May tao ba dyan? Zhao Chenyu. Zhao Chenyu, ikaw ba yan sa loob? Sasanduan ka na namin. Lumabas ka na. Kapitan. Kapitan. 1 oras at kalahati na. Bakit wala pa si Sunny? Baka, naengkwentro niya ang panganib. Dapat ba nating hanapin siya? Gabi na. Mapanganib ang gubat sa gabi. Ayon sa plano, dapat tayong umalis agad. Pero paano si Sunny? Iiwan na lang natin siya. Oo, Kapitan. Paano kung mapahamak siya? Hanapin pa natin siya. Kung hindi talaga natin sila mahanap, umalis na tayo agad.
Alas 12 na ng gabi. Bakit wala pa sila? Profesional na rescue team sila. Alam na alam nila na mapanganib ang gubat sa gabi. Napakadelikado. Hanggang ngayon wala pa rin sila. Marahil ay nasa panganib na sila. Paano na ito? Kung sila ay hindi mahanap si Zhao Chenyu at may mangyari pa sa kanila, huwag na nating pag-usapan yan. Sabi nila. Tiyak na ibabalik nila si Zhao Chenyu. Hintayin na lang natin. Kumusta na? Kumusta na? Nahanap na ba si Zhao Chenyu? Wala pa. Anong nangyari? May isa pa. Nawawala si Sun Yi. Nawawala na naman ang isa. Nasa kagubatan kami. Nakakarinig kami ng kakaibang tunog. Kaya nahati kami sa tatlo. Nagkasundo kami na magkita-kita ulit pagkatapos ng isang oras. Pero si Sun Yi, hanggang ngayon, hindi pa rin siya bumabalik. Hanapin natin siya. Ano? Pati ang mga rescue, nawawala na rin. Malamang, inatake na siya ng higanteng ahas. Manahimik ka, wala namang higante. Siguradong may nangyari kay Sun Yi. May emergency. Dati na rin naman. Nangyari ito sa amin. Babalik din siya. Hindi ko dapat pinuntahan ang lugar na ito para magbakasyon. Nasa kagubatan kami, buong maghapon. Wala namang malaking ahas. Kung meron man, mga maliit na ahas lang na hindi dapat katakutin. Huwag kayong masyadong maging pesimista. Baka, nakita na ni Sun Yi si Zhao Chenyu. Pero baka nasugatan si Zhao Chenyu. Kaya, hindi ko man lang sila naabutan pagbalik. Tama ka, baka nga, nahanap na nila ang isang ligtas na lugar. Sabay-sabay na silang uuwi bukas. Sana nga. Pero kung hindi sila umuwi bukas, anong gagawin? Sige, hahanap ulit tayo. Doon sa kagubatan. Wala naman sigurong peligro. Hindi na pwede bumalik. Bakit? Yung ahas na higanti, na blinded ang isang mata nito. Siguradong maghihiganti ito sa atin. Hindi na tayo dapat bumalik sa kagubatan. Kailangan nating bawasan ang mga casualty. Ang ibig mong sabihin, iiwan natin ang mga kasamahan natin. Paano natin magagawa yon? Kung babalik pa tayo sa kagubatan, dadagdag lang iyan ng walang kabuluhang sakit. Hindi namin nakita ang bangkay ni Sun Yi. Kung ganoon, tiyak na buhay pa siya. Sisiguraduhin naming maibabalik siya. Bukod pa riyan, hindi talaga ako naniniwala doon sa kagubatan. Higanti sa kagubatan na iyon. Ngayon ay ikatlong araw na. Ayon sa sinabi ng radyo. Ngayon ay maayos na ang bundok dagat na tulay. Makakatakas na kami mula sa lugar na ito. Tama, bundok dagat na tulay. Malapit na itong maayos. Malapit nang dumating ang mga rescuer. Makikita na natin sila, Sundan at Zhao Chenyu. Walang magiging masama sa kanila. Oh, Diyos, pakiusap, ingatan niyo ako. Sa lugar na ito, ako ayaw ko nang manatili kahit isang minuto pa. Hindi na tayo makakalabas ngayon. Chen Kiki, huwag kang magbintang ng walang katotohanan. Sabi sa radyo, ngayong araw matatapos na ang tulay. Malapit na tayong makalabas. Malapit na kaming makalabas. Kung gusto ni Chen Kiki mamatay, ikaw lang ang namatay. Ayaw pa naming mamatay. Malapit nang maayos ang tulay. Makalabas na kami agad. Dahil sa panahon, at mga natural na sakuna, ang tulay ng bundok at dagat, ay madidelay ng 2 araw. 2 araw. Mangkukulam. Patayin kita. Ikaw ang nagdusa sa amin. Hahayaan mo akong saktan. Anong takot ko? Xingyu. Kung muling sasaktan si Chen Kiki, huwag mo akong sisihin kung hindi magalang sa'yo. Ayos ka lang ba? Ayos ka lang ba? Salamat. Pag-aayos ng tulay ng dagat at bundok, maantala pa ng 2 araw. Kaya ni Sun Yi. Ayos lang si Muyaw. Baka ngayon, ay makikita na natin sila. Huwag mag-alala. Hindi lang tayo makakalabas ngayon. Sa alas 12 ng gabi, sasalakayin ng malaking ahas ang bilya.
Sasalakayin ng Vilya. Paano mangyayari yun? Huwag ka nang magbulaan. Paano makakaatap ang dambuhalang ahas sa bahay? Sabi ko na, pinagsaksak namin ang mata niya. Babalik siya para mag-higanti. Para siyang nakakatawa. Kahit gaano pa kitapat ang ahas. Isa lang siyang hayop, hindi naman tao. Paano naman makakaintindi ng paghihiganti? Tama, sa pinakamababa, isa lang itong mas malaking ahas. Ang ating Vilya ay puno na ng mga kagamitan para sa pagpapaalis ng ahas. Hindi na nga ito makalapit. Paano maaaring atakihin ng Vilya? Tama nga. Ang Vilya na ito ay napakatibay. Kapag nakasara ang mga pinto at bintana, ito ang pinakaligtas na lugar. Pero ikaw, yung maliit na sira-sirang bahay, sinipsip ng higanti. Hindi ko alam. Nasira-sira ang aking kubo. Bakit noong nakaraan? Nasa harap ng bahay ko kayo. Nakiusap na buksan ko ang pinto. Nahaharangan ako ng malaking ahas. Sa daan pabalik sa Vilya. Wala akong magawa kundi tumakbo sa inyo. Dyan lang. Gano'ng kabulok ang bahay mo? Kung hindi lang kami mapilitan, di na sana kami pupunta. Sige, bahala kayo. Sinasabi ko na ang dapat sabihin. Pag nalasan kayo ng higanteng ahas, huwag kayong magsisi kung hindi ko kayo pinaalala. Abangan na lang natin. Siyempre, nasa Vilya tayo, ligtas na naghihintay ng tulong. Pero ikaw, huwag kang maghintay na mamatay. Walang sino man ang mag-aasikaso sa'yo. Nakikita ko siya, na puro kalokohan ang sinasabi buong araw. Huwag mo na siyang pansinin, umalis na tayo. Sobrang nakakainis. Noong nakaraang buhay, namatay ako ngayong gabi. Itinulak ako ng boyfriend at best friend ko. Sila mismo ang nag-push sa akin. Ngayon, handa na ako sa lahat. Kayo ang mamamatay. 77. Naniniwala ako sa sinasabi mo, yung dambuhalang ahas, kung kaya nitong lumaki ng ganito kalaki, hindi na ito ordinaryong ahas. Napakatraidora nitong dambuhalang ahas, maaaring nagbabalik tanaw ito sa atin, at nagbabalak ding mag-higanti, kailangan nating maghanda ng maaga. Hindi mo akalain na inayos mo ang mga gamit sa basement ng ganito kaayos. Oo nga, matagal na akong nag-aalaga sa Vilya na ito. Palaging abandonado at walang nag-aalaga dito. Kahit sa loob ng basement, ayos na rin si Kiki. Ikaw ay, paano mo naisip na maghanda ng maaga? Siguro nakagawa ako ng isang panaginip. Isang napakatotoong panaginip, yung mga nangyari sa panaginip, ay nagkatugma sa realidad. Ganun pala. Ito na yung nangyari noong nakaraang araw. Ako at si Kiki, ang nagsisilbing taguan. Hindi pa alam ng iba. Mas ligtas dito kaysa sa Vilya. Mamayang alas 12 ng gabi, ate kang dambuhalang ahas sa Vilya. Dito lang tayo ligtas. Dito lang ang pinakaligtas. Kuya, ngayong gabi, sumama ka sa amin. Dito na lang tayo magtago. Noong araw na dumating ang higanteng ahas, ako rin ay nagtago, kasama si Kiki, at nakaligtas kami. Sige, maghahanda pa ako ng mas maraming pana, para sa anumang sakuna. Maghahanda rin ako ni Anang ng pagkain. Oh, saka mga kumot at kahoy na pang-uling. Bababa ang temperatura ngayong gabi. Magpapakita rin ng malaking ahas noon. Nasasakmalin tayo. Naintindihan ko, pupunta na ako agad. Wala pa rin bang nakitang tao? Bakit ganito? Magkasama tayo ng 5 taon. Sama-sama tayong nagmisyon ng maraming beses. Paano biglang nawala si Sonyi? Boyaw, yung anaconda na sinasabi natin. Hindi tayo nagbibiro, kahit na mahirap tanggapin. Pero kailangan kitang paalalahanan. Si Sonyi ay nawala sa kagubatan ng 2 araw. Malamang ay masama ang kalagayan. Tumahimik ka na. Ayaw kong maniwala na mayroong malaki sa mundo. Ginagamit mo ang mga kasinungalingang ito para lokohin ako. Ano ang pakilabang mo dito? Boyaw. Nagsasalita lang kami ng katotohanan. At ngayong gabi, ang Giants ay aatake sa Vilya. Wala ng oras. Mas mabuti pang maghanda na kayo agad. Kung hindi, mas marami pang tao ang masasaktan. Huwag na kayong magsalita ng kung ano-ano. Walang ganitong bagay sa gubat. Walang ganito. Alam nyo namang takot si Boyaw. Bakit nyo pa siya pinapahirapan? Boyaw. Huwag kang matakot, huwag makinig sa kanilang mga sinasabi. Nakikita ko itong 2 tao. Hindi normal ang utak nila. Magpahinga muna tayo. Maniwala ka, hindi tayo magkakaproblema. Pagdating ng gabi, pag nagsisi na sila, lahat ay malayo na. Terror na. Kapitan Yi. Kailangan ba tayong maghanda ng anuman? Kailangan lang ng ilang simpleng paghahanda. Huwag mag-alala, ako na ang bahala. Kailangan ba namin ng tulong? Nandoon sa timba ang pulbos pang tanggi sa ahas. Kunin niyo ito, ice spray ito sa paligid ng Vilya. Ang posisyon ng pinto at bintana, huwag kalimutan. Sige, pupunta na tayo. Sasama ako sa'yo. Kapitan, at ito, ang spray para sa ahas. Mag-spray ako ng kaunti, mag-aayos ako ng ultrasonic device. Ayos.
Kapitan. Sa ganitong paraan, walang dapat ipag-alala. Talaga bang iniisip mo na walang dapat ipag-alala? Siyempre, ang bilya na ito ay talagang ligtas. Dagdagan pa ang mga pasilidad para sa pag-aalis ng ahas. Walang ahas na makakapasok. Huwag kang magbigay ng opinyon dito, Chen Kiki. Sa iyong mga hanggal na suhestyon, si Kapitan He ay isang eksperto sa mga ahas. Wala kang karapatang kwestiyonin ang kanyang sinasabi. Ang sinasabi ng eksperto ay palaging tama. Gaano kitapat ang higanteng ahas na iyon? Nakita mo na iyon. Talaga bang iniisip mo na ang spray na panghadlang sa ahas ay makakapigil dito? Anong karapatan mo para akusahan ako ng ganyan? Si Kapitan He ay talagang may alam tungkol sa mga ahas. Ang sinabi niya ay tiyak na tama. Hindi mo ba ako mapapaniwalaan? Ikaw nga ay nagtatago sa nabubulok na lumang bahay. Hindi ba't mas naghihintay ng kamatayan? Chen Kiki, anong karapatan mo para questionin ang aking kakayahang propesyonal? Ang mga gamit para sa pag-aalis ng ahas ay pinili ko ng mabuti, mga dekalidad na bagay. Paano naman pwedeng walang silbi? Kahit gaano pa kaganda ang mga bagay na ito, walang silbi. Dahil mamayang gabi, magbubuhos ang malakas na ulan. Ang mga bagay na ito ay mapapawi sa ulan. Kahit gaano pa kaganda ang mga bagay na ito, walang silbi. Dahil mamayang gabi, magbubuhos ang malakas na ulan. Ang mga bagay na ito, lahat ay matutunaw sa ulan. Uulan ng malakas. Akala mo ba, hindi namin pinapanood ang weather forecast? Walang kahit isang ulap. Paano magkakaroon ng malakas na ulan? Minsan talaga may mali sa forecast ng panahon. Ngayong gabi ay magkakaroon ng isang napakahalagang bagyo, na bihira mangyari sa loob ng 10 taon. Maging ang dambuhalang sawa ay maaaring manghuli sa panahon ng malakas na ulan dito. Ang iyong pangontra sa ahas na pulbos at ultrasound ay walang epekto kailanman. Ang ibig mong sabihin ay, huwag kaming paniwalaan. Pabula sa panahon, naniniwala ka dyan sa walang patunay, sa mga sinasabi mo. Hindi naman tayo bobo. Ngayon, ang panahon sa labas, napakaliwanag. Ngayong gabi, hindi na mangyayari ang ulan. Chen Kiki, sabi mo, uulan ng malakas ngayon. Kailangan mong magbigay ng ebidensya. Nasaan ang ebidensya? Kung makikinig ka o hindi, sa inyo yan. Ang mga sinasabi ko ay sapat para iligtas kayong lahat. Ay naku, tama na, Chen Kiki. Sawa na kami sa mga biro mo. Nakarinig na kami ng sapat. Sinabi mo na si He Jin-sung ang naghanda ng mga bagay na walang silbi. E ano naman ang inihanda mo na may silbi? Maaari bang makita namin? Chen Kiki, huwag mo sabihin sa akin na ang mga gamit mo pang pangontra sa ahas ay itong bulok na damo na ito. Noong gabing iyon, ang malaking sawa ay hindi tumulong na sumalakay sa bilya dahil inuna kong maglagay ng maraming ganitong damo sa paligid. Ang damong ito kahit na mukhang hindi kapansin-pansin, pero yun mismo ang kahinaan nito. Ang lasa ng damong ito ay kayang magpalayas ng higanteng ahas. Chen Kiki, huwag mong gawin. Pampaganda ang sarili mo. Ang laki-laking higanteng ahas na iyon, matatakot sa basurang damong ito sa kamay mo. Kahit na ang pagsisinungaling ay may kaunting kredibilidad, di ba? Huwag masyadong malayo. Ito na ang huli ninyong pagkakataon. Kung makikinig kayo sa akin, maaaring makabawi pa kayo ng buhay. Tama na, umalis ka na dito. Ginawa na namin ayon sa ang plano ni Kapitan He ay handa na. Chen Kiki, sa lahat ng mga taon ko, ng karanasan sa trabaho, hindi ko kailanman narinig na ang ahas ay natatakot sa kung anong damo. Sa tingin ko, dapat kang mag-aral at magbasa ng mas maraming profesional na libro para hindi makapagpatawa. Makakita ng ganitong kakaibang tao. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ako ng bagong pananaw. Ay, nasalita ko na ang dapat kong sabihin. Ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Kung makikinig kayo o hindi, nasa inyo na yan. Pero sa gabing ito, kayo, nang mamatay sa bilya. Walang sino man ang makakapagligtas sa inyo. Mas ligtas ba ang bilya o ang bahay mong sira? Malalaman natin mamaya. Sana hindi pa dumating ang ahas. Sa bahay mong sira, nabasag ng malakas na hangin. Kaya ngayong gabi kahit mamatay kayo dito, sagot nyo na yan sa sarili nyo. Kiki, nakahanda na kami ayon sa sinabi mo. Handa na kami. Nandyan na ang mga armas at supply. Nakahanda na rin ang mga kagamitan para sa init. Ang galing, dito na tayo. Tiyak ng ligtas na tayo. Bahala na silang magpasalamat sa sarili nila. Mamayang gabi, bababa ang temperatura. Nakuha mo pa rin ang hula ko. Ngayon, ang dambuhalang ahas. Hindi na tayo mapanganib. Maghihintay na lang tayo sa pagkumpuni ng tulay ng dagat at bundok. Mabilis tayong makakalabas. Talagang nakakakaba. Yung higanteng ahas, habang hinahabol si Ling Yushan at ang iba, hindi ko ito makakalimutan habang buhay, parang isang bangungot. Tama, Kiki, yung sinabi mong panaginip, ano ba talaga ito? Na tila isang hula, na nangyari lahat, yung panaginip ay napakatotoo, lahat ng nangyari sa panaginip, ay katulad ng sa realidad.
Ngunit sa panaginip. Sa huli. Ano ang nangyari sa huli? Namatay ako dito. Sina Lin Yushen at Qin Yu ang nagtulak sa akin. Ano? Muli itong pinatunayan ng realidad. Betrayal nila ako. Si Lin Yushen. Buntis pa rin ako ng anak ni Qin Yu. Sa gitna ng pagtugis ng dambuhalang ahas, na-sprain ko ang binti ko, para sa ikabubuhay namin. Itinulak nila ako sa dambuhalang ahas. Kaya ngayong gabi, kapag nakatagpo sila ng panganib, karapat-dapat sila. Ngayong gabi, tiyak na hindi sila makakatakas. Dapat sana'y namatay na ako ngayong gabi, sa pag-atake ng malaking ahas, higit pa sa aming inaasahan, ng lahat ng tao. Umuulan na. Ang iyong panaginip ay para nang hula sa realidad. Salamat, Chen Kiki. Bakit mo ako pinagpapasalamat kung hindi ikaw? Hindi rin sana makaligtas si Aneng. Siguradong kakainin din kami ngayong gabi ng isang ahas. Oo, kung hindi dahil sa paalala mo. Matagal nang naputol ang binti ko ng makina. Hanggang ngayon, natatakot pa rin ako sa panaginip mong hula. Ano ang naging katapusan namin ni Aneng, sa tingin mo? Naputol si Aneng ng isang binti. Nang humabol ang dambuhalang ahas, naiwan siya sa likod. At huli siyang nilamon ng dambuhalang ahas. Tungkol sa patuloy mong pagdadala ng pana, upang takpan ang aming pagtakas. Nag-alay ka ng buhay, Chen Kiki. Salamat sa iyo. Hindi sana nangyari ang ganitong bagay. Tiniis niyo ako. Siyempre, poprotektahan ko rin kayo. Anong nangyayari? Totoo bang umuulan na? Hindi ba sinabi ng weather forecast, sa susunod na isang linggo, laging maaraw ba? Tama nga ang sinabi ng babaeng iyon. Swerte lang siya. Anong nangyayari? Walang anuman, yaw-yaw. Kamusta ang pakiramdam mo? Nakabawi ka na ba? Oo, mas okay na ako. Nag-aaway ba kayo kanina sa hapon? Ano ang pinag-uusapan nyo? Yung baliw na si Chen Kiki. Sabi na sa 12:00 ng gabi, ang higanteng ahas ay aatake sa Villa, para gumanti sa atin. Paano mangyayari yun? Sobrang labis na niya. Hindi lang siya 3 beses na nanggugulat sa akin. Palagi pa niyang sinasabi na si Sun Yi ay yaw-yaw. Huwag kang mag-isip ng labis. Sa pagkakataong ito, umulan ng malakas. Maaaring nagkataon lang siya na nahulaan ito. Ngunit ayos lang iyon. Kahit na ang pulbos para sa ahas, at ang spray ay nawash away. Hindi tayo natatakot, basta't isara ang mga pinto at bintana. Hindi makakapasok ang ahas. 8mm. Ang kapitan ay mayaman sa karanasan, isang eksperto sa ahas. Makinig tayong lahat sa kanya. Siguradong tama. Oo, at meron pa tayong ultrasound system. Kahit mula sa malayo, mapapalayas nito ang ahas. Kami ay, nandito lang tayo sa villa na ito. Hindi tayo aalis kahit saan. Naniniwala akong walang magiging problema. Pagkatapos ng ilang araw, ang Shanghai Bridge. Kapag naayos na, magsisipag-alis tayo agad sa lugar na ito. Kaya't magpahinga tayo ng mabuti ngayong gabi. Magsimula na tayo. Suriin natin ulit. Siguraduhin na nakasara ang mga pinto at bintana. Nakasara na lahat. Walang kahit isang puwak. At saka, isinara ko ang mga kurtina. Nakadraw na lahat. Kumuha pa ng ilang bagay. Ilagay sa harap ng pinto. Mas ligtas ito. Ayos na ito. Ngayon, tayo, ay parang isang kuta, walang anumang bagay, ang makakasakit sa atin. Sige na, huwag na kayong masyadong kabahan. Sa mga nakaraang araw, lahat tayo ay sobrang tense. Mas mabuti pang mag-relax na ngayon. Magpahinga muna tayo. Oo nga, dito naman talaga tayo para magbakasyon. Sa mga nakaraang araw, hindi ako mapakali. May pagkain ako. Kumain tayo habang nagkukwentuhan. Sige, matagal ko nang gustong gawin yan. Narinig niyo ba? Ang kakaibang tunog. Wala namang kakaibang tunog. Nguyaw, huwag kang mag-isip ng labis. Oo nga, yaw-yaw. Tingnan mo, umuulan ng malakas sa labas. Nasa loob tayo ng bahay. Kumakain at nag-uusap. Masarap ang pakiramdam nito. Siguro ay sobra akong kinakabahan. Totoo na ito sa pagkakataong ito. Huwag kayong mag-alala, lahat. Maaaring umuulan. Ang mga hayop sa gubat ay lumabas. Titingnan ko. Anong meron, Kapitan? Wala naman. Siguro mga ligaw na kuneho, o mga tupa.
Hindi sinasadyang nabangga ang pinto. Sigurado ka bang wala talagang anuman? Sa tingin ko nitong mga nakaraang araw, masyado kang kinakabahan. Kailangan mong mag-relax. Sa tingin ko, dapat tayong uminom ng kaunti para magkalakas ng loob. Napakasigurado ng bahay na ito. Wala tayong dapat ikabahala. Tama si Wen Yuan. Kumain lang tayo ng 2 higop ng matapang na alak. Wala nang problema. Alas 12 na. Darating na siya. Nandun siya. Anong nangyayari? Naganap ba ang lindol? Bakit nawala ng kuryente? Hindi kaya yung dambuhalang ahas na yun. Ang Sam Iris sa bahay natin. Nawala lang naman ang kuryente. Paano naman magkakaroon ng ganong kalaking ahas na Sam Iris sa Villa? Bakit ka naguguluhan? Tingnan mo na lang para malaman. Talagang dumating na ito. Kakainin ito tayong lahat. Tulungan niyo ako. Ayaw ko pang mamatay. Nasa panaginip ako. Nasa panaginip ako. Tumakbo. Tumakbo. Buyaw, tumakbo ka. Buyaw. Samantalahin mo, tumakbo ka. Sila ba yun? Mukhang 4 na lang sila. Kung hindi tayo, handa ngayon. Ngayong gabi, tayo ang hinahabol ng dambuhalang ahas na tumatakbo para makaligtas. Salamat na lang kay Kiki. Nakatakas tayo sa peligro na ito, pero sila. Lahat ng ito ay kanilang sariling pagpili. Sabi ko na sa kanila na darating ang dambuhala. Sinabi ko rin sa kanila, ang paraan para makaiwas sa higanteng ahas. Ngunit hindi nila ako pinaniwalaan. Ito rin ang kanilang kapalaran. Natapos na ang pagkukumpuni ng tulay ng bundok at dagat. Ngayon ay bukas na ito. Natapos na ang pagkukumpuni ng tulay ng bundok at dagat. Ngayon ay bukas na ito. Sa wakas, bukas na ang daan. Tara na, umalis na tayo. Tapos na ang pagkukumpuni ng Mount High Bridge. Ngayon, bukas na ang daan. Sa wakas, makakaalis na ako. Sa lugar na parang impyerno. Naway pagpalain ako ng langit, buhay pa rin ako. Tumakbo ka na. Talagang nakasakay tayo sa bitag. Pindutin ang gas. Sige, tumakbo tayo at subukan ang swerte. Okay ka lang ba? Nanunood ka ba ng masamang panaginip? Huwag kang kabahan. Uminom ka ng tubig para makalma. Huwag mag-alala, tapos na ang lahat. Makakaalis na tayo, mula dito ngayon. Hindi. Hindi pa tayo makakaalis. Anong sinasabi mo? Anong ibig sabihin nito? Nakatulog na naman ako. Hindi. Hindi iyon panaginip. Ito ay hula. Ano? Natapos na ang pagkukumpuni ng tulay ng Shanghai. Ngayon ay bukas na ito. Ang ganda, bukas na ang daan. Di tayo, maaari na tayong umalis ngayon. Oo nga, magsimula na tayong tumakas dito. Sige, bubuksan ko na ang sasakyan ngayon. Hindi. Hindi pa tayo makaalis ngayon. Bakit hindi tayo makaalis? Nakita ko sa panaginip na ang malaking ahas ay nag-aabang sa tulay ng bundok at dagat. Ano? Alam nito na aalis tayo. Kaya nagtatago na ito sa ilalim ng tulay. Kung lalabas tayo ngayon, mahuhuli tayo ng mga awtoridad. Sila. Buhay pa sila. Ang ganda. Buhay pa tayo. Buhay pa tayo.
Salamat sa Diyos. Buhay pa ako. Sinasalita ko, hindi na ako babalik sa gubat kailanman. Akala ko totoo pala, na may ganitong kalaking ahas na boa. Pakikinggan nyo narinig nyo ba? Radio. Pagpapanumbalik ng tulay ng Mountain and Sea. Tapos na, mabilis na magmaneho, makakaalis na tayo dito. Ang galing. Mabilis na tayo. Terra. Nasaan si Chuzin? Nasaan si Chuzin? Sigurong namatay na siya ng maaga. Huwag na nating alalahanin siya. Mabilis na tayong umalis. Umalis na tayo. Anong bagay to? Chu. Si Chuzin. Chu. May buhay pa ba? Patay na. Terra. Ang higanteng ahas ay nag-aabang sa tulay ng bundok at dagat. Kung lalabas kayo ngayon, tiyak na mamamatay kayo. Shen Kiki, umalis ka na rito. Wala akong oras para makipag-usap sa iyo. Umalis ka. Shen Kiki, alam kong gusto mo ng sasakyan. Pero kayong tatlo, hindi na kayang sumakay sa loob ng sasakyan. Magdasal na lang kayo. 1 oras pa bago makalabas. Ngayon, parang naglalakad kayo patungo sa kamatayan. Pindutin ang accelerator. Huwag siyang pansinin, pindutin ang accelerator. Bilisan mo ang pagmamaneho. Bilisan mo na. Bilisan mo ang pagpindot sa accelerator. Huwag nang sayangin ang oras. Terra na. Kiki. Sabi mo ang higanteng ahas ay nag-aabang sa tulay. Kaya ngayon ay pupunta sila roon. Kahapon ng gabi, nakaligtas sila sa panganib. Ngunit ngayon, tapos na talaga. Ano ang gagawin natin ngayon? Sumakay na. Ngunit hindi tayo makakatawid sa tulay agad. Dito muna tayo sa tabi ng tulay. Maghanap ng isang nakatagong lugar para magtago. Kapag umalis na ang lambuhalang sawa, tataas tayo ulit sa tulay. Sundin mo ang sinasabi mo. Nandoon lang. Sila sina Chinyu. Malapit na nilang tawirin ang tulay. Hindi na namin hawak ang kanilang buhay. Kiki. Saan mo sinabing naroon ang higanteng ahas ngayon? Napanaginip ko na nakatago ito sa ilalim ng tulay. Kapag umakyat na tayo sa tulay, sisiksipan tayo kasama ng sasakyan. Isang subo lang. Ang saya, nakatakas na ako. Mula sa lugar na parang impyerno, hindi na ako babalik dito. Si Zhao Chenyu at Chuzin ay patay na, tayo na lang ang natirang buhay. Yung tao na si Chen Kiki, hindi pa rin tayo pinapayagang umalis. Gusto niya talagang kainin. Tayong lahat ng higanteng ahas na ito, nagtatanim siya ng galit dahil iniwan ko siya, at nakipag-ugnayan sa'yo. Pero hindi tayo bobo. Paano natin siya mapaniniwalaan? Matagal ko nang nakita ang kanyang mga balak, gusto lang niyang mamatay tayo. Bakit siya ganito kamapanganib? Wala tayong alitan sa kanya. Gusto pa tayong aipakin sa ahas. Hindi ba't dahil hindi siya makakatakas mag-isa? Gusto niyang isama tayo sa kanyang kapalaran. Huwag mong isipin yan. Buti na lang mabilis tayong nakasakay. Pagdaan natin sa tulay na to, ligtas na tayo. Chinyu, bilisin mo. Sa lugar na to, ayoko nang manatili dito kahit 1 minuto. Walang problema, nakalabas na tayo. Ang higanteng ahas, nauntog na natin sa likod natin. Uy, anong nangyayari? Anong nangyayari? Bakit nangyaring yumuko ang tulay na ito? Talagang nakatago sila sa atin. Ngayon, ano ang gagawin natin? Huling pagkakataon na tumakbo pabalik, hindi na tayo makakatakas. Chinyu, paandarin mo ang makina. Susugod na tayo. Maglakas loob tayo. Paandarin mo ang makina. Sila'y lahat ay nilunok ng higanteng ahas. Bakit hindi pa ito umaalis? Ano ito? Naghihintay ito sa atin. Talagang naging espiritu na ito. Buti na lang at may paalala ka. Kaya't hindi tayo nagmadali tulad nila, na umalis. Kung hindi ngayon,
Tayo rin ang magiging kaparehong kahinatnan. Tingnan mo. Umalis na siya. Mabilis, umalis na tayo, habang may pagkakataon. Tayo. Nabuhay ako. Muling mabuhay. Sa wakas, nabuhay ako muli. Chichi. Ikaw talaga ang tagapagligtas namin ng kapatid ko. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Tama nga. Marami talaga akong gustong sabihin sa'yo. Ngunit hindi ko alam kung ngayong gabi. Handa ka ba na makipag-dinner sa akin? Kaka-recover ko lang mula sa pagkakanulo ng ex-boyfriend at kaibigan. Yung mga nagkanulo sa akin, nasa pagpapakain na sa ahas. Hindi ako magiging katulad niya. Nangangako ako. Ikaw ay napakabait na babae. Bibigyan kita ng magandang trato. Kung sakaling masaktan kita, itapon mo ako sa mga ahas. Bigyan kita ng pagkakataon.